Put on, therefore, as the elect of God. At gusto kong sa pagsisimula po natin, magkaroon muna po tayo ng idea sapagkat ngayon po, yan ang medyo controversial na issue, yung doctrine of election. I would like all of you to know na ako po bilang tagapangaral, ako po bilang tagapanguna ninyo, ako po bilang pastor ninyo, I believe in election ayon sa itinuturo po ng Bible. But the idea of election na akin pong pinaniniwalaan, kailanman po ay hindi ko inihihiwalay sa katotohanan po ng tinatawag nating pagiging all-knowing ng Panginoon. What I mean to say, ito po'y laging nakaugnay sa foreknowledge ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ako po pwedeng maniwala at hindi ko po kayang tanggapin ang doktrina ng election sa idea po na may pinili lang ang Diyos na dadalhin niya sa langit na nag-i-imply na yung hindi pinili ang naging kapasyahan ng Diyos sa kanila sa impyerno. Okay? Ang dahilan po kung bakit hindi ko po paniniwalaan yan, kasi ang nakita ko pong sistema ng Diyos, hindi niya inilagay ang kahit sinong tao sa kalagayan na po pwede siyang magkaroon ng katwiran kung siya'y mapapahamak. Okay? At ito po'y recorded sa Romans chapter 1. Nung sinabi po ng Romans chapter 1, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Ang sabi po sa last phrase, so that they are without excuse. Ibig sabihin, dinisenyo po ng Diyos na ang tao po sa pariwarang buhay, ang tao po sa kapahamakan, ang tao po sa pagpunta sa impyerno ay walang po pwedeng ikatwiran. Ngayon, kung tatanggapin ko po yung election na kahit ano ang gawin ng isang tao, pag hindi siya pinili, hindi siya maliligtas, mga kapatid, lalabas po na po pwede niyang ikatwiran yon kapag ka siya'y napunta sa impyerno. Panginoon, paano po hindi ako mapupunta sa impyerno? Hindi mo po ako pinili. Naintindihan niyo po? So kaya it is good to understand clearly from the Word of God na kung ang pag-uusapan kaligtasan, ito po ay nai-offer sa lahat ng tao. In fact, in 2 Peter chapter 3 and verse number 9, very clear na ang sabi po ni Peter, hindi kalooban ng Diyos na ang sino man mapahamak. Yan po'y napakaliwanag. 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? Hindi raw po ibig ng Diyos. Hindi raw po ang kagustuhan o kalooban ng Diyos ang tao mapahamak. Ang gusto raw po niya, ang tao ay magsisi. Ang sabi po, ang nais ng Panginoon, ang tao po ay lumapit sa Kanya, kumilala sa Kanya at manampalataya sa Kanya. Kaya po, ang ganda-ganda ng sinabi ng John 3:16 na hindi kailangan ng human explanation. Ang kailangan po natin sa John 3:16 is not to explain John 3:16 but to understand John 3:16. Ang sabi po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang nangyayari po, yung nagtuturo nung doctrine ng election doon sa negatibong side na binabanggit ko po sa inyo, yun daw pong world na tinutukoy daw po doon ay yung mga elect. Iniisip ko lang, paano ko pag-uugnayin yan? Diba? Una, wala naman nakalagay na ganon. Pangalawa, baka komentary ang nagsabi nun. Pangatlo, kung tatanggapin ko yung sinabi ng komentary, ang tanong ko po, paano nyo pag-uugnayin po, for God so loved the elect, that He gave His only begotten Son. Okay? Ang kasunod po, that whosoever believeth in Him. Elect na pala eh. Bakit po meron pang whosoever? That whosoever believeth in Him should not perish. Therefore, it is wrong to interpret John 3:16 na yung word dito is referring only to the elect. Hindi po. Diba? Ano po ang malinaw na pagpapatibay niyan? 1 John
chapter 2, verses 1 and 2. 1 John chapter 2, verses 1 and 2. Ito yung doctrinal side natin. Ano po? Ang sabi po, mga kapatid, my little children, these things write I unto you that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Sabay-sabay nyo nga pumbasahin verse number 2. Ready? Begin. And He is the propitiation for our sins. Para daw po kanino? Hindi ba ang liwanag? And He is the propitiation for our sins and not for ours only. Hindi sa atin lang ang sabi niya, but for the sins of the whole world. So the reason why I would like to establish this truth to you, because hindi ko gustong ma-poison yung mind natin. Ang gusto ko po, makita nyo ang klarong mensahe na ang pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag niya sa lahat ng tao, na ang kaloob ng kaligtasan ay ini-offer niya sa tao, at ang kapasyahan ng tao ang pwedeng maging dahilan ng kanyang kaligtasan at ng kanyang kapahamakan. Hindi po nagpapaging mahina sa Diyos yan. Because the Lord designed His creation that way. Hindi naman po robot ang nilikha niya eh. Ang nilikha po niya tao, na ang tamis sa Panginoon na yung taong kanyang nilikha na hindi obligado kundi merong choice, ang kanyang choice, ginamit niya para piliin ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Diba? Kasi ang tao daw po totally depraved. Paano raw po makapagpapasya ang patay? Mga kapatid, yung patay na iniisip naman nila, ang sinasabi nila, yung parang unconscious. Yung spiritual death, mga kapatid, ito po yung pagkahiwalay. Si Adam nga, nung nagkasala, maliwanag, kinausap pa ng Diyos Sumagot pa nga Diba? Sumagot pa nga. Nakita namin kami hubad. Diba? Kaya kami nagtago. Ibig sabihin, lumalabas na kahit spiritually patay, pwedeng makausap. Amen? So kaya mga kapatid, mga minamahal, I just would like to emphasize to you na yung elect na tinutukoy dito, ito po yung mga elect, meaning ligtas, dahil po mula pa lang sa pasimulan ng mundo, kilala na ng Panginoon, alam na ng Diyos kung sino ang mananampalataya sa Kanya. Kaya po ang ating pong laging inuugnay sa usapan ng election ay yung pong predestination according to the foreknowledge of God. Romans chapter 8, please. Romans chapter 8, verses 28 and 29. And we know that all things work together for good, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. In verse number 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed into the image of His Son. Yung po yung pattern. Na ang Diyos po, sa naging disenyo niya sa tao, mga minamahal, yung kapasyahan po ng tao, sa totoo lang, alam ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ko po, yung pong argument na wala bang karapatan ng Diyos, na piliin niya kung sino ang ililigtas niya, mga kapatid, hindi naman ito usapan ng karapatan ng Diyos. Usapan ito ng katotohanan sa banal na kasulatan na talagang kung Diyos ang pag-uusapan, ang kanya pong offer ay para sa lahat. Opo, para po sa lahat. Nililiwanag ko po yan. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung karapatan ng Diyos, gagamitin ba niya para sirain yung kanyang katangian? Diba? Ang Diyos po, pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Amen? Okay, pangalawa, ang Diyos po'y makatarungan. Di ba? Ang ibig sabihin, our God is just, our God is fair. Kung pipili lang siya, lalabas. Ano naman ang dahilan para piliin niya yung ibang makasalanan sa ibang makasalanan? Lahat naman po makasalanan. So kaya mga kapatid, walang sino man po pwedeng mag-blame sa Diyos. Kung mapapahamak ka, walang ibang may kinalaman, ikaw din. Sapagkat hindi mo tinanggap ang libreng kaloob ng Diyos. Okay, ang sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya nga po sa mga bisita namin, di ba niliwanag ko po sa inyo, hindi po ito issue ng religion It is about the message of God na kung saan po the very reason why He came to earth is to seek and to save that which was lost.
Di ba? Hindi naman siya napunta rito para hanapin at iligtas yung mga elect. Ang kanya pong pinuntahan dito, lost. Sino po yung lost? Hindi ba tayong lahat lost? So tayo ang pinuntahan niya. Pero kung hindi mo siya tatanggapin, kung hindi mo siya sasampalatayanan, kung i-reject mo pa rin siya sa kabila ng kanyang offer sa iyo, hindi mo po pwedeng i-blame ang Diyos sapagkat ikaw ang tumanggi sa kanya. Amen? Huwag nating alisin yung human accountability. Diba? So, ganun ang disenyo ng Panginoon. Accountable tayo sa desisyon na gagawin natin. Kaya akin pong inilalatag ng malinaw sa inyo. Nung likhain ng tao, ang linaw po na ang accountability inilagay ng Diyos sa tao. Of all the trees of the garden, thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, yung taong nilikha niya, nilagay niya sa accountability. Ito yung pwedeng kainin, ito yung hindi dapat kainin, ito mangyayari sa iyo pagka kinain mo yung ipinagbabawal ko. Mga kapatid, malinaw po yun. Di ba? Sa usapang bayan ng Diyos, behold, I have set before you life and good, death and evil. Pipili ka eh. Di ba? I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey, and a curse if you will not obey. Kung ang pag-uusapan New Testament, maliwanag po mga kapatid na meron pong whosoever. Kaya sabi ko po, ang isang bagay na maintindihan dapat ng lahat sa atin, yung pong doctrine sa Biblia, hindi po pwede sa rule of interpretation na may contradiction. Diba? Naniniwala ako, sinabi ko na sa inyo ito, na si Jesus Christ ay tao sapagkat siya'y nagkatawang tao. At dahil sinabi ng Biblia na siya'y nagkatawang tao, pinaniniwalaan ko na tao ang ating Panginoong Jesucristo. Na siya ring dahilan kung ba't naniniwala akong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung paanong sinabi ng Bible na siya'y Diyos na nagkatawang tao, yun ang tamang doktrina, yun ang tamang paniniwala na si Jesus Christ ay Diyos na totoo at taong totoo sapagkat siya'y Diyos na nahayag sa laman. Amen? So naniniwala po ako sa election sapagkat yan ay nasa Biblia. At naniniwala rin po ako sa whosoever sapagkat ay nasa Biblia. Para wag magkaroon ng conflict, i-interpret natin according sa Bible interpretation, meaning ang Diyos sa kanyang foreknowledge, alam na niya, kilala na niya, even before the world began, even from the foundation of the world, alam na ng Diyos ang mananampalataya at hindi. At ang Diyos sa kanyang disenyo, yung choice ng tao ang nagpahamak sa kanya. Amen? Opo, kahit sa pag-aasawa mga kapatid, kayo ho ang pipili. Huwag kayong maninisi ng iba pagka po kayo ang nagpasya. Tama po? So, sana po lahat na lang ng bagay, itinulot na lang. Hindi po ganun nag-offer ang Panginoon. So, nilagyan ko po ito ng pundasyon sapagkat gusto kong makita nyo na ang tinutukoy na elect dito, yung mga nagsisampalataya sa Diyos.